Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong May 30. The beginning of the end for Judah. Jehoahaz na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 23 verse 31 to 34. Ang sabi po ay, Jehoahaz was 23 years old when he began to reign, and he reigned 3 months. Jerusalem. His mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. And he did what was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. And Pharaoh Necho put him in bonds at Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem, and laid on the land of tribute of 100 talents of silver and a talent of gold. And Pharaoh Necho made Eliakim the son of Josiah king in the place of Josiah his father, and changed his name to Jehoiakim. But he took Jehoahaz away, and he came to Egypt and died. Sa verse na ito, may kita natin ang simula ng pagbagsak ng Juda pagtapos ng panahon ni Josiah. Si Jehoahaz ay naging hari, ngunit maikli lamang ang kanyang paghahari at mabilis siyang naalis sa trono. Sa unang tingin, parang ordinaryong political event lang ito. Pero kapag tinignan natin ito sa liwanag ng salita ng Diyos, makikita natin na may mas malalim na nangyayari. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, God is working through politics to bless and to judge. Minsan iniisip natin na ang politics ay usapin lamang ng tao. Pero sa Bible, makikita natin na ang Diyos ay kumikilos para sa pagtaas at pagbagsak ng mga hari at mga bansa. Sa panahon ng Jehoahaz, may mga political changes na nagaganap, ngunit hindi ito hiwalay sa sovereign plan ng Diyos. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi nawawala ng kontrol sa kasaysayan. Ganito rin ngayon. Kahit magbago ang mga leader, gobyerno o mga sistema sa mundo, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Pangalawa, God always executes justice and does not tolerate evil. Ang pagbagsak ng Juda ay hindi aksidente. Matagal nang binalaan ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa consequences ng kanilang kasalanan at rebellion. At ang dumating ang panahon ng judgment, pinakita ng Diyos ang kanyang justice. Ito ay paalala sa atin na ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin, pero siya rin ay banal at makatarungan. Hindi niya binabaliwala ang kasamaan, kaya mahalagang seryosohin natin ang mga paglakad kasama ang Diyos habang may pagkakataon pa. Tanglas, God's work can be seen through prophetic eyes. Kung titignan lamang natin ang mga pangyayari sa natural na paraan, makikita lang natin ang politics, conflicts at pagbago ng leadership. Pero kapag titignan natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikita natin ang kanyang kamay na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng prophetic perspective. Ang kakayahang makita na ang Diyos ay may layunin kahit sa gitna ng magulong sitwasyon. At ganito rin sa buhay natin. Minsan, hindi natin naintindihan ang mga nangyayari. Pero sa paglipas ng panahon, makikita natin na may plano pala ang Diyos sa lahat. Yun lamang po.